Kakabunyak lang ng US ng bagong Abrams tank. Sa halos 50 taon, ito ang di matatalong kampiyon sa modernong digmaan. Ang emisa na may malamig at alphanumeric na pangalan ay naging kilabot na bakal na kamao ng sandatahang lakas ng Estados Unidos mula 1980 ang Abrams main battle tank. Isang halimaw na 70 tonelada na pinapagana ng gas turbine engine at nagpapaputok ng depleted uranium na palaso na kayang tumago sa sementong pader. Samantala, kaya nitong makaligtas kahit sa mga direktang putok na kayang magwasak sa marami nitong katunggali dahil sa Kabam composite armor. Sa opensa at depensa, obra maestra ito ng ininjirya. Pero wag mong asahan na magiging kampante si Tito Sam. Hindi, dahil palagi nagbabago ang digmaan at ang kampeon ay naging mabigat na. Kaya sa North American International Air Show sa Detroit noong Enero 2026, nasanay na ang mga bisita sa pagtingin kung saan naglagay ng mas maraming cup holder ang mga auto exec sa minivan at sinusuri ang heated tailgate ng mamahaling pickup truck. Totoo, astig talaga yon. Nagulat sila nang dumating si Colonel Ron Howell ng US Army sakay ng isang tunay na halimaw, ang Mi-3 Abrams. Hindi lang ito PR stunt. Andon ang Army sa auto show para humingi ng tulong sa American auto industry para muling likhain ang kanilang pangunahing sasakyang panlaban sa lupa. Napagtanto ng Pentagon na sa makabagong digmaan na may AI at drone, hindi na lang tibay ng armor ang mahalaga. Sa tulong ng Detroit, nilagay nila ang Abrams sa mahigpit na jeta, tinanggal ang luma nitong pyesa at muling binuo gamit ang open source digital architecture para sa bagong henerasyon ng armored warfare. Ipinanganap man ang M1 Abrams sa Detroit noong 1900 at 80 na isip na ito noong dekada 70 kung kailan M60 pattern ang pangunahing battle tank ng US. Ito ay isang second generation na pangunahing battle tank na pumalit sa first generation na M46, M47 at M48. Sila ang nagpakilala ng konsepto ng pangunahing battle tank o MBT pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bago ang MBTs, gumagamit ang hukbo ng iba't ibang armor gaya ng light, medium at heavy tulad ng medium M4 Sherman at heavy M26 Pershing noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinakilala ito sa pinakahuling bahagi ng digmaan noong 1945 para labanan ang mabibigat na German tank gaya ng Panther at Tiger. Sa kasamaang palad, pagsapit ng huling bahagi ng dekada, si Senta ang M60 ay mukhang delikadong laos na, kaya nagsimulang maghanap ang Pentagon ng ikatlong henerasyon ng MBTs. Malala ang Cold War noon, kaya labis na nababahala ang mga opisyal ng NATO tungkol sa Fulda Gap. Binububuo ang Fulda Gap ng dalawang koridor ng kapatagan at matatagpuan ito sa pagitan ng Frankfurt at hangganan ng Hesse-Thuringian na noon ay hangganan ng Silangan at Kanlurang Alemanya. Isa ito sa pangunahing ruta ng posibleng paglusob ng mga tangke ng Soviet sa Kanlurang Alemanya dahil magbibigay ito ng mabilis na akses sa mga tawiran sa Ilog Rhine habang mahahati sa dalawa ang Kanlurang Alemanya. Inilabas ng Soviet ang T-72 noong 1973 isang napakamapanirang tangke na ginagawa pa rin hanggang ngayon at nagamit na sa halos 40 bansa. Para sa isang senaryo ng Fulda Gap, nilampaso ng T-72 ang M60. Ang 125 mm smooth wall na kanyon nito ay kaya magpaputok ng armor-piercing, fin-stabilized, discarding Saba rounds na kilala bilang APF-STS rounds sa nakakabinging bilis na 1,800 metro bawat segundo. Yan ay humigit kumulang 4,000 milya bawat oras. Mas mataas ito kaysa 105 mm rifled M60, 8 na kanyon ng M60 na nagpapaputok ng parehong bala sa bilis na 1,500 metro bawat segundo o mas mababa sa 3,400 milya bawat oras. Bilang resulta, ang T-72 ay may epektibong abot na 4,000 metro o 2.5 milya kumpara sa 2,500 metro lamang para sa M60 mga isatuldok. Limya isa pang alalahanin ay ang profile. 4 ang tauhan ng paton at kailangan ng loader para mano-mano maglagay ng bala sa kanyon. Kaya mataas ang bubong ng tore dahilan para ang M60 ay umabot sa taas na 3.2 metro o 10 talampakan. Sa labanan ng tangke sa kapatagan gaya ng sa Fulda Gap, madaling target ang mga ito ng T-72 na may mechanical na autoloader kaya 2.2 metro lang ang taas nito. Bahagyang lampas, 7 talampakan. Gayunpaman, ang agwat sa baluti ang pinakaikinabahala ng mga military strategist. Ang M60 ay umaasa sa karaniwang Rolled Homogeneous Armor o RHA at cast steel. Patuloy na pinapalapad ng militar ng US ang kapal ng bakal na baluti upang makasabay sa pagbuti ng mga sandata ng Soviet kung saan ang mga huling modelo ay may hanggang 200 at 58 mm o 10 tuldok, 15 pulgada ng baluti, ngunit hindi pa rin ito sapat. Sabi ng Pentagon, ang senaryo ng Fulda Gap ay mangangailangan ng labanan sa distansyang 1 kilometro o mas mababa pa.
Sa distansyang iyon, kayang butasin ng APF-SDS rounds ng T-72 ang baluti ng M60, lalo na kung kasama ang heat rounds. Nakagawa ang mga Soviet ng unang mass-produced composite armor sa mundo at ginamit ito sa T-72. Sa halip na gawing mas makapal lang ang bakal, pinagpatong-patong nila ang mga materyales tulad ng Textolite, isang uri ng plastik na pinalakas ng salamin, at ceramics sa pagitan ng mga bakal na plato. Dahil dito, hindi mapasok ng unang heat rounds ang harap ng T-72 at naging matibay ito laban sa 105 mm armor-piercing rounds ng M60. Kung M60 lang ang gamit nila, nakita ng Pentagon na malilipol ang mga armored division nila. Noong 1973, nagsanib ang US at kanlurang Alemanya para gumawa ng alternatibong pangunahing tangke ng labanan tugon sa pagsuluh ng Soviet at para sa interoperabilidad ng dalawang NATO kaalyado. Kilala bilang MBT-70 o Kampfpanzer 70 sa Alemanya, isa itong ambisyosong proyekto pero masasabi ring isang ganap na kapalpakan. Parang sinubukan ng mga designer na pinangunahan ng General Motors at isang grupo ng mga kumpanyang Aleman na isiksik ang pinakamaraming kakaiba at makabagong teknolohiyang tampok hanggat kaya nila sa modelong ito. Tulad ng bagong Soviet tanks, may autoloader ang MBT-70 para mas mababa ang profile at hydropneumatic suspension na kayang magtaas-baba ng buong tangke na parang armored lowrider. Kaya nitong yumuko sa labanan hanggang 2 metro o 6.5 talampakan lang. Ang MBT-70 ay armado ng 152 mm na baril launcher na bukod sa karaniwang bala ay kayang magpaputok ng MGM-51 Shillelagh na anti-tank guided missiles. Mayroon pa itong 8 XM-100 at 76 na smoke grenade dischargers. Para sa proteksyon, ang armor ng MBT-70 ay binubuo ng bagong develop na high-performance armor. Ito ay dual-layer spaced armor. Sa halip na isang solidong piraso ng bakal, ito ay may 2 plato na may bakanteng espasyo sa pagitan ng mga ito. Layunin ng ideya na lumiit ang bigat habang tumataas ang proteksyon mula sa modernong kinetic projectile na mababasag sa labas, tatalbog sa espasyo at masasalo ng panloob na layer. Partikular, ang disenyo ay may 34 mm na panlabas na layer, kasunod ang 100 at 27 mm na espasyo ng hangin sa ibabaw ng 46 mm na panloob na layer. Mas mabilis ito kaysa M60, ngunit maraming naging problema sa pagsubok ng MBT-70. Ang autoloader ay napapapangit ng bala, madalas mahilo ang driver sa umiikot na tore at may usok na lumalabas sa hydraulics ng demo model sa mga demo sa Alemanya. Nagbiriro si Senador James W. Fulbright ng US na kailangan ng master's degree para mapatakbo ang makinang iyon. Hindi rin magkasundo ang mga kopo ng Amerikano at Aleman. Laging hadlang ang pagkakaibang kultural sa pagtutulungan nila at tumataas pang presyo. Mula sa orihinal na dolyar, 80 milyon lumobo ang budget sa mahigit 300 milyon at bawat tangke ay nagkakahalaga ng dolyar, 1 milyon. Umalis ang kanlurang Alemanya sa Kampfpanzer 70 noong 1970 para mag-focus sa Leopard 2 at sumuko naman ang US noong 1970 at isa matapos subukang isalba ang proyekto gamit ang XM803 na bersyon. Nagdesisyon ang Pentagon na baguhin ang sistema ng pagbili ng kagamitan para mapababa ang gastos. Kung dati ay karapatan ng mga kontratista na gumawa ng tangke na dinesenyo ng gobyerno, ngayon ay sila na mismo ang mapapasa ng sarili nilang disenyo. Sa bagong paraan, naglabas sila ng XM1 na mga kahilingan para sa mga panukala na may takdang halagang hindi lalampas sa 500 at 7,770 dolyar kada unit o nasa 4 na milyong dolyar na yon. Itinakda ni General Creighton Abrams, dating hepe ng kawani ng US Army, at pinagmulan ng pangalan ng M1 ang bigat ng nais na tangke sa 58 tonelad o 53,000 kilo na tulad ng disenyo ng M60. Dahil sa bagong Burlington Composite Armor o OBAM na dinisenyo ng British Army, napanatili ng tangke ang bigat nito at nagkaroon ng 2 talampakang kapal ng katawan na kayang tumagal laban sa heat rounds. Iyan ay higit doble sa pinakamakapal ng M60 na lampas lang sa 200 at 50 mm o 10 pulgada. Bukod dito, may espesipikong tactical na pangangailangan ang Pentagon. Gusto nila ng tangke na kayang tiisin ng anumang tama mula sa Soviet na baril sa 800 metro o humigit kumulang 2,000 at 600 talampakan. Sumali sina Chrysler at General Motors, naghatid ng prototype nung 1,900 at 76 pinili ng GM ang karaniwang diesel engine tulad ng MBT-70 na may 1,500 horsepower.
Si Chrysler naman ay naging mas mapanlikha, pinaandar nila ang EXME sa prototype gamit ang turboshaft gas turbine engine. Ang turbojet engine ng eroplano ay humihigop ng hangin, pinipiga, hinahalo sa gasolina, sinisindihan at pinapadaan ang mainit na gas sa mga talim ng turbina. Habang ang turbojet engine ay gumagamit ng puwersa ng napakainit na exhaust para itulak ang eroplano, ang turboshaft engine naman ay gumagamit ng talim ng turbina para paandarin ang shaft na nakakabit sa transmission at nagpapagalaw sa mga track ng tangke. Hindi si Chrysler ang unang nakaimbento nito. Sa parehong taon, itinayo ng mga Soviet ang Tuwalumpu na pinatakbuhan ng GTD 1000E na gas turbine engine. Pero sa totoo lang, nauna pa ang mga Suweko sa dalawang supercar gamit ang Stridswagen 100 at tatlong nakilala rin bilang S-Tank na dinisenyo noong 1956 at gumamit ng gas turbine engine. Ang Chrysler ay nanguna sa larangan ng gas turbine gayunpaman, kahit na ang British na automaker na Rover ang gumawa ng unang sasakyan na pinapatakbo ng gas turbine na tinawag nilang Jet 1 noong 1950. Chrysler ang unang Amerikanong kumpanyang gumawa nito. Noong 1963, gumawa sila ng 50 Chrysler turbine na kotse para sa pampublikong test drive program na sinubukan ng 203 driver sa 133 lungsod sa US. Sa kabuuan, nakatakbo ang mga ito ng mahigit 1.6 na milyong kilometro bago napagtanto ng Chrysler na hindi praktikal ang makina sa pampamilyang kotse dahil sa masamang konsumo ng gasolina. Siyam lang ang hindi nila sinira. May dalawa pa rin ang kumpanya, 6 ang nasa mga museo at ang isa pa ay pagmamayari ni Jay Leno. Kilala si Jay Leno sa napaka-impressive niyang koleksyon ng kotse. Sige, kaya ang punto ay mahilig ang Chrysler sa mga gas turbine engine, pero ang UN, hindi. Hindi na-impress ang mga opisyal sa prototype ng Chrysler XM1 dahil sa napakasamang fuel efficiency nito na 800 at 70 litro bawat 100 kilometro. Grabe, at akala ko matakaw na ang kotse ko. Yan ay 3.8 galon bawat milya, hindi baliktad. Sa madaling sabi, kaya lang nitong tumakbo ng wala pang 1,400 kalampakan bawat galon ng gasolina. Mukhang mas mahina ang balute, fire control at stabilization ng turret ng Chrysler kaysa sa General Motors. At mas mahal ito, $221 milyong kumpara sa 208 noong 1976 nagpasya na ang hukbo. Pinili nila ang GM. Kailangan na lang nila ng pag-apruba mula kay kalihim ng depensa, Donald Rumsfeld. Doon lumitaw ang tagapagligtas ng Chrysler, si William P. Clements Jr. na Deputy Secretary of Defense at pinuno ng Defense Systems Acquisition Review Council, DSARC, noon. Malaking tagahanga ng gas turbine engine si William P. Clements Jr. Kaya napaniwala niya si Donald Rumsfeld na ipagpaliban ng 4 na buwan ang desisyon at gawing requirement ang gas turbine engine sa kontrata para sa XM1 kahit may protesta. Sinunod ni Rumsfeld ang payo ni Clements sa kabila ng pagtutol ng Army na pumilit sa Army na piliin ang Chrysler. Naglagay ang General Motors ng gas turbine engine sa bagong prototype kaya tumaas ang presyo mula 208M hanggang 232M. Gamit ang 4 na buwan, nabawasan ng Chrysler ang gasto sa modelo, kaya naging 176 na milyon ang presyo. Iginawad ng Department of Defense ang kontrata sa Chrysler noong Nobyembre 1976. Simula noon, kinuwestiyon ng mga historiador at political pundit kung talagang ganoon sila kahanga sa gas turbine engine. Noong panahong yon, naharap sa pagkalugi ang Chrysler. Ang commercial car division nito ay nawawala ng malaking pera at ang mga kontrata mula sa militar ay kumakatawan sa humigit kumulang 5% ng kita nito kumpara sa 1% lang ng GM. Ang mga executive ng Chrysler ay agresibong naglobi sa Pentagon, sinasabing kung mawawala sa kanila ang kontrata para sa XM1 ito ay magdudulot ng pagkabangkarot ng kumpanya na magdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng Estados Unidos. Nagbanta sila magprotesta kung mapunta ang kontrata sa General Motors. Dahil sa requirement ng gas turbine, naging unang XM sa kasaysayan ng industriya ng sasakyan sa Amerika ang tagumpay ng Chrysler. Nag-produce ang Chrysler ng unang mga modelo ng XM1 sa Detroit Arsenal Tank Plant noong 1978. Matapos ang ilang aberya, nagsimula ang low-rate initial production noong 1979 at pumasok sa serbisyo bilang M1 Abrams noong 1980. Sa isang kabalintunang pangyayari, kung paniniwalaan mo ang salaysay ng bailout, binili ng General Dynamics Land Systems ang Chrysler Defense Division noong 1982 at ipinagpatuloy nila ang paggawa sa Lima, Ohio matapos makagawa ang Chrysler ng 1,000 M1 sa kabuuan, 3,273 ng orihinal ang nagawa mula 1979 hanggang 1985. Ang unang Maisa Abrams ay may bigat na 54,000 kilo at taas na 2 tuldok 44 metro.
Halos 10 metro o 32 talampakan ang haba nito kasama ang baril at 3.66 na metro o 12 talampakan ang lapad. Kaya nitong maglaman ng 4 na crew, isang komandante, taga-baril, taga-karga at driver. Armado ito ng 105 mm na M68. Isa na kanyon ng tangke nagpapaputok ng British-designed Royal Ordnance L7 cartridges, isang 50 caliber M2 HB heavy machine gun at 27.62 mm na M200 at 40 machine guns. Maaring sabihing game changer talaga ang Cobham Armor. Bagamat classified ang eksaktong recipe ng Cobham, kilala itong binubuo ng layered ceramics, plastics, Kevlar at iba't ibang metal alloys. Mas mataas ang protection nito laban sa heat rounds at kinetic energy penetrators. Noong ikalawang digmaan sa Iraq, 2003 ang British Challenger 2 battle tank ay nakaligtas sa maraming atake sa Basra kahit naipit ito sa kanal. Pinrotektahan ito ng Cobham Armor mula sa sunod-sunod na atake ng Republican Guard, kabilang ang rocket-propelled grenades, hanggang dumating ang reinforcement pagkalipas ng ilang oras. Sa kabila ng kaduda-dudang dahilan ng pagkakasama nito sa disenyo ng tangke, ang Honeywell AGT 1500 gas turbine engine ng M1 ay may mga benepisyo rin. Una, kaya nitong maglabas ng 1,500 horsepower habang mas maliit at magaan kaysa diesel. Pwede rin itong gumana sa halos anumang uri ng panggatong basta't nasusunog kasama ang oxygen. Tayang gamitin ng M1 ang jet fuel, diesel, kerosene at gasolina at marami pa itong ibang kakayahan. Noong sinusubukan ng Chrysler na ibenta ang gas turbine engine para sa mga sasakyan, dinala nila ang turbine car sa lungsod ng Mexico at pinakargahan ito ng tequila ng Pangulo ng Mexico. Sa Paris naman, pinaandar nila gamit ang Chanel No. 5 na pabango. Mahal! Maaring hindi bumabahan ng tequila at pabango sa mga larangan ng digmaan, pero malinaw kung gaano kapakinabangan ang ganitong uri ng kakayahang gumamit ng iba't ibang uri ng panggatong para sa isang sumusulong na hukbo. At alam mo na, hindi mo rin masasabi ang mangyayari. Alam mo ba, ang AGT, 1,500 na makina, ang dahilan kaya tahimik ang M1, kaya tinawag ito ng tropang Iraqi noong Gulf War na Whispering Death. Di tulad ng malalim na ugong ng diesel engine na umaabot sa malayo, ang gas turbine engine ay may napakataas na tunog na parang iyak. Nakabibingi kapag malapit pero mabilis ding nawawala. Bagamat nanatili ang orihinal na disenyo ng Chrysler, ilang mahalagang upgrade ang ginawa sa M1 Abrams sa pagdaan ng panahon. Ang M1 E3 ang pinakabago. Noong 1986, sinimula ng produksyon ng isa-isa na siyang pinakakilalang modelo. Pinalitan nito ang 105 mm 68A1 ng 100 at 20 mm 256 smoothbore cannon at nagdagdag ng depleted uranium at iba pang mga lihim na materyales sa balute. Ang Misa-Isa naging bayani ng Gulf War noong 1971. Hindi lang ito ang unang beses na sumabak sa totoong labanan ng M1 Abrams tanks. Naharap din nila ang orihinal na kalabang Soviet-made T-72. Mahalagang tandaan na ginagamit lang ng mga Iraqi ang pinahinang export models ng T-72 na kulang sa advanced na teknolohiya gaya ng thermal imaging na mahalaga sa mga sandstorm at usok sa digmaan. Gayunpaman, napatunayan ng M1 na mas mahusay sa halos lahat ng aspeto. Ayon sa US Army, nakawasak sila ng 1,270 Iraqi na tangke noong Desert Storm. Karamihan dito ay mga T-72. Walang naitalang misa na natalo sa labanan. Lubos na namayani ang M1 Abrams sa malalaking labanan ng mga tangke tulad ng labanan sa 70, tatlong Easting, labanan sa Medina Ridge at labanan sa Norfolk. Paulit-ulit na napabagsak ng kanilang 120 mm na kanyon ang mga T-72 mula sa higit 3,000 metro, halos 2 milya, habang ang epektibong abot ng mga Iraqi ay hanggang 1,800 metro lamang na bahagya lang lampas sa 1 milya. May ilang tuwirang tama sa harap na na-score ang mga Iraqi T-72 pero di ininda ng M1 dahil sa Cobham na balute. Sa isang insidente, na-stuck sa putika ng M1 at inambush ng 3 T-72. Tinamaan ng Abrams ng parehong heat rounds at 125 mm na armor-piercing rounds mula sa layo na 400 metro o mga 1,300 talampakan. Walang tumagos at kalmadong gumanti ng putok ang Amerikanong crew. Winasak ang 3 tangke ng kalaban habang sila ay na-stuck na rin sa putikan. Sa malas para sa Pentagon, napigil na ang dating di matalong lakas nila. Noong ikalawang digmaan sa Iraq noong 2003 madaling, tinalo pa rin ng M1 ang mga Iraqi T-72 pero naging mahina sila sa mga ambush at IED. Nagtagumpay ang Houthi insurgent sa Yemen na butasin ang mga M1 gamit ang mga makabagong guided missile na panlaban sa tangke kahit export models lang ito na parang Iraqi T-72 na pinahina at walang depleted uranium armor.
Sa Ukraine, napatunayan na kailangang i-upgrade ang M1 Abrams. Nagbigay ang US ng 31 M1A1 sa Ukraine. Noong Setyembre 2023, 31 M1A1 tank ang ibinigay at 22 dito ay nasira o nawasak at iniwan at isa pang nahuli at ipinakita bilang tropeo sa Moscow. Bukod sa T-72, gamit din ng Russia ang mas advanced na T-80 at T-70 pero hindi yon ang tunay na issue. Sa totoo lang, 12 ng T-70 rin ang nawala sa Russia. Dahil sa maputik na lupa at modernong teknolohiya, bihira ang tradisyonal na labanan ng tangke sa digmaan sa Ukraine. Sa halip, ang Abrams ay paulit-ulit na tinatamaan ng guided artillery. At ang Top Attack FPV ang bagong realidad na naistugunan ng Pentagon gamit ang M1A3. Noong 2023, ikinagulat ng US Army ang mga opisyal, mahilig at customer nang bigla nilang kinansela ang SCPV-4 upgrade ng MISA-2 Abrams. Ang SCPV-4 sana ay magkakaroon ng mas advanced na sensors, networking at threat detection. Ngunit dahil sa daming dagdag, sobrang bumigat ito. Umaabot na ito ng 80 tonelada o 73,000 kilo. Abala talaga ang pagtransport at pagpapagasolina ng halimaw na ito. Matakaw na sa gasolina ang M1 dahil sa gas turbine engine at lalo pa lumala dahil sa dagdag na timbang. Naglagay ang hukbo ng auxiliary power unit sa SCPV-3 kaya gumagana ang electronics ng tangke kahit patay ang makina at hindi pinaandar ang turbine. Nabawasan nito ang sakit ng ulo sa 1,000 at 15 galon ng gasolina na karaniwang ginagamit ng M1 kada oras kahit nakatigil lang. Pero hindi nito natulungan ang matinding konsumo ng 3 galon. Sa bawat milya kapag gumagalaw ang tangke, mula nang ipakilala ang M1 noong dekada 70, napilitan ang Pentagon na tanggapin ang mahinang fuel efficiency na ito, kapalit ng pagkakaroon ng pinakamagaling na pangunahing tangke ng labanan. Dahil sa labis na paghahari sa himpapawid, madalas walang problema ang militar ng US sa pagpapanatiling ligtas ng kanilang mga likurang lugar. Nagtipon ito ng maraming mabibigat na truck ng gasolina na sumusunod sa mga M1. Naging epektibo ito sa Gulf War pero nagbago na ang sitwasyon sa nakalipas na 30 taon. Tulad ng ipinakita ng Ukraina, ang makabagong larangan ng digmaan ay malinaw na nakikita. Madaling natutukoy ng mga drone sa langit ang mga linya ng supply at kayang tamaan ng technological na abanting artillerya ang mga ito ng eksakto kahit malayo sa harapan. Kahit ang pinakamalakas na $22 milyong na M1 Abrams tank ay nagiging madaling target ng $500 na drone kung walang malaking supply convoy sa likod bila. Sa pag-abandona ng MISA-2 SCPV-4 at pag-anunsyo ng MISA-3, ipinaiwatig ng hukbo na tapos na sila sa mga upgrade. Hinubaran nila ang Abrams at muling dinisenyo ito mula sa simula. Tulad ng ginawa nila sa pinakaunang M1, nagpasya ang hukbo na lampasan pa ang muling pagdidisenyo ng konstruksyon at teknolohiya ng tangke. Muli nilang dinisenyo ang buong proseso ng pagkuha at disenyo. Karaniwan, pag may nais na bagong variant o upgrade ng militar na sasakyan, nagbibigay ang hukbo ng multi-bilyong dolyar na kontrata sa isang defense contractor, ang General Dynamics Land Systems para sa M1. Pagkatapos ay maghihintay sila ng delivery, kadalasan matapos ang ilang beses na pagkaantala at pagtaas ng budget. Ganyan talaga ang procurement ng militar. Ngayon, nais ng Program Executive Office for Ground Combat Systems ng hukbo, POGS, ng mas mabilis na development, focus sa modularity at paggamit ng commercial technology. Nagpasya silang maging sariling general contractor at ipakontrata ang bahagi ng tangke sa iba't ibang kumpanya, lalo na sa mga nasa komersyal na industriya ng sasakyan sa Amerika, imbes na umasa lang sa GDLS. Ang POGCS ay nananatiling sa Detroit Arsenal, Warren, Michigan na dating kinaroroonan ng plantang gumawa ng mga orihinal na M1 bago binili ng GDLS ang Chrysler Defense. Dahil dito, nagamit ng Army ang karanasan ng US sa komersyal na sasakyan para makagawa ng isa sa pinakamalalaking mega project sa kasaysayan ng militar ng US. Siyempre, nananatiling gulugod ng operasyon ang GDLS. Iginawad ng Pentagon sa kanila ang $150 milyong na proyektong inhenyeriya para suportahan ang M1A3 na programa at magbigay ng mga lumang Abrams Hall na i-convert. Inanyayahan ang Roach Performance para magdisenyo ng bagong crew compartment. Itinatag ni Jack Roush noong 1995 na 175 kilala ang kumpanya sa high-performance na bahagi para sa karera. Sikat sila sa aftermarket na pyesa para sa mga Ford model gaya ng Mustang, Focus at F-150. Sa loob ng dekada, ang pag-upo sa MISA Abrams ay nangangahulugang masikip at magulong makina. Ngayon, gumawa si Roach ng digitized na sci-fi crew capsule gamit ang Xbox controls mula sa Fanatec, isang kilalang tagagawa ng high-end Formula 1 sim racing wheel at gaming peripherals.
Konektado ito sa digital na utak na may AI at 360 na network ng mga kamera kaya nakikita ng crew ang nasa labas na parang tumatago sa armor ng tangke gamit ang augmented reality headsets. Astig talaga, magkakaroon pa sila ng custom Recaro racing seats para sumalo ng shock sa pagsabog. Maaaring sabihin na ang pinakamalaking pagbabago sa cockpit ay tatlo na lang ang kasya rito ngayon, isang commander, isang gunner at isang driver. Pinalitan ng autoloader ang human loader, kaya tatlong crew na lang ang magkakatabi sa harap ng hull. Wala nang tao sa turret, kaya hindi na kailangan ng makapal na armor dito. Ito ang pangunahing paraan ng Army para gawing 60 tonelada ang bigat ng M-1A3 na 20 tonelada na mas magaan kaysa mga variant ng M-1A2 SEP V3. Ang pinakaradikal na pagbabago sa disenyo ng M-1A3 ay ang makina. Ang Caterpillar, pinakamalaking tagagawa ng construction equipment sa mundo, ang inatasang gumawa nito at tinanggal nila ang gas turbine engine na naging tanyag sa M1A. Ngayon, hybrid na ang MISA. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga nagdidesenya ng bagong makina ang Caterpillar. Sa halip, nagpasya ang Army na gumamit ng commercial off-the-shelf na Caterpillar C3SD heavy-duty 6 na silindrong inline turbo diesel engines na medyo mahaba ang pangalan at nagbibigay ito ng 1,000 horsepower o 700 at 35 kilowatts. Bagamat may pagbaba sa lakas ng makina, binabawi nila ito sa pamamagitan ng pagsasama ng diesel motor sa isang advanced hybrid electric transmission na dinevelop ng isa pang malaking pangalan mula Detroit, si Sapper. Nagbibigay ito ng maraming tactical na benepisyo sa makabagong labanan, gaya ng malaking pagtitipid sa gasolina. Ang isang karaniwang diesel motor ay mas matipid na sa gasolina kumpara sa gas turbine, kaya't nang gawing electric hybrid ito, tumaas pa ang tipid sa gasolina ng hanggang 15%, nasa 1 milya kada galon o 235 litro kada 100 kilometro. Kahit di kasing tipid ng Prius, naibalik naman natin sa ayos ang milya at galon. Dagdag pa rito, pwedeng manatili ang tangke at pagganahin ang mga magagarang electronics nito gamit ang baterya nang hindi kailangang paandarin ang makina na lalo pang nagpapababa ng konsumo sa gasolina at nagpapaliit ng bilang ng mga support vehicles na kailangan sa likuran. Bukod dito, kung palagi kang nasa paligid ng hybrid na sasakyan, baka napansin mong may kakaibang bentahe ito sa digmaan na hindi gaanong napapakinabangan sa mga lansangan ng lungsod. Tahimik ito. Kapag mababa ang takbo, halos walang maririnig. Sa madaling salita, ang MISA-E3 Abrams ay kayang mag-abang at gumalaw ng tahimik gamit ang baterya. Pero hindi lang sa pandinig ito na itatago ng hybrid engine. Kapag naka-off ang diesel motor, mas mababa ang heat signature ng M1A3 kaya mas mahirap itong makita ng mga thermal imaging drone na nagkalat sa himpapawid na makabagong labanan sa ika-21 siglo. Pinapapadali ng karaniwang Caterpillar na makina ang pagserbisyo at pagkumpuni ng tangke. Ipinagmamalaki ng Caterpillar ang serbisyo nila sa 177 bansa sa pamamagitan ng 160 independenteng dealer. Lahat ng bansa yon, pati may distribution center pa sila sa Cuba na nasa ilalim ng ilan sa pinakamahigpit na parusa ng US. Ipinagmamalaki nila ang network ng higit 27,000 suppliers sa 175 bansa at mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa 25 bansa. Sa madaling salita, kung masira o magkaroon ng kaunting sira ang C3SD engine ng isang M1A3, hindi na kailangang ipadala pa ng Army ang tangke pabalik sa isang pabrika sa Michigan para ipaayos. Malaki ang tsansa na may malapit na piyesa at may marunong maglagay nito. Ang MISA-E3 ay may parehong 100 at 20mm M256 smoothbore cannon na ginagamit na mula pa sa M1A1 pero doon na halos natatapos ang pagkakapareho nila. Bagamat magpapatuloy itong gumamit ng M8, 204 APF SDS Josco, penetrator ammunition na may kasamang depleted uranium, ang tunay nitong bala ay ang XM1000, 1047 Advanced Multipurpose AMP Smart Round. Habang nilalagay ng autoloader ang AMP sa kanyon, isang data link ang nagpo-program ng fuse ilang milisegundo bago ito iputok. Kung kalaban ay may magaan na armor, pwedeng utusan ng crew na agad sumabog ang bala. Kung sa konkretong bunker naman, pwede nilang i-delay para sa loob sumabog. Kung infantry ang kalaban, pwedeng i-airburst para sumabog sa ere at maglabas ng shrapnel. Pero may iba pa. Dahil walang tao sa turret, walang lumalabas sa hatch para mapaputok ng machine gun. Pero wag kang mag-alala, meron pa rin itong machine gun ang karaniwang 7 tuldok, 62mm coaxial na anti-infantry machine gun. Digital na kinokontrol ito mula sa cockpit gamit ang EOS ARFL. 100 Mark 2 remote weapon station na kaya ring gamitin para sa 40mm Mark 11 automatic grenade launcher at FGM. 148 Javelin missile launcher. At matindi rin ang depensa ng turret.
May EcoGuard radar system ito na dinisenyo para matukoy, subaybayan at itarget ang kamikaze drone, anti-tank guided missile at RPG. Otomatikong pinapatakbo ng APS ang lahat. Kapag may natukoy na paparating na banta ang radar, agad kinukuwenta ng digital na utak ng tangke ang trajectory sa ilang milisekond. Pwede nitong gamitin ang soft kill gamit ang signal jammer o hard kill sa pag-ikot ng turret at pagpapaputok ng malakas na blast parang shotgun sa paparating na projectile. Bito na tayo sa pinaka-sci-fi na parte ng isa-3, ang digital na utak. Hindi tulad ng mga halimaw noong Cold War, gusto ng Pentagon na gawing parang smartphone ang bagong tangke. Versatile, madaling gamitin, at may maliit at magaang na disenyo. Dati, kapag nais ng Army na i-upgrade ang MISA software o magdagdag ng sensor, kailangan pa nilang lumapit sa orihinal na gumawa nito, GDLS, at maghintay sa kanilang pag-aayos na kadalasan matagal at umaabot ng $1 bilyong ang gastos. Sa MISA-3, government-owned systems architecture na ang gamit nila. Typical na jargon ng militar yan. Ibig sabihin, parang app store ng smartphone, may standardized digital backbone ang tangke para pwedeng magdagdag ng software kapag kailangan. Kung may mas magaling na drone jammer mula sa ibang kumpanya, pwedeng bilhin ito ng hukbong sandatahan at ikabit sa digital backbone nang di na magsimula sa umpisa. Astig pero nakakatakot din na bahagi ng otak ng tangke ay Gen AI, lalo na kung napanood mo na ang Terminator. Plano ng hukbong sandatahan na gawing cognitive tank ang MISA-3. Ibig sabihin, ang computer ay magiging aktibong co-pilot, hindi lang pasibong makina. Kaya't bangungot pa rin, di ba? Dapat makatulong ang AI na ito para mapanatiling moderno ang tangke sa digital na aspeto at laging nasa unahan ng mga bagong software developments. Ginagamit na ng hukbong sandatahan ang Gen AI tools sa pagsulat ng komplikadong back-end code at simulation testing, kaya mas mabilis nilang naipapasok ang bagong hardware sa MISA-3 kaysa sa dati. Gayunpaman, ang pangunahing trabaho ng AI ay ang pagtukoy ng banta at pagprioridad ng mga ito. Makakatulong ito sa APS na mas tumpak matukoy ang panganib kaysa sa karaniwang sensor at bawasan ang mental na pasanin ng crew sa pagbibigay alam sa pinakamahalagang banta at target. Mahalagang ika-4 na crew member o Skynetes AI na pwedeng magwala habang hawak ang makapangyariang makinang pamatay sa mundo? Ikaw ang magpasya. Sa ngayon, ang MISA-3 na ipinakilala ni Colonel Ryan Howell sa Detroit Auto Show ay pre-prototype pa lang, hindi pa prototype. Hindi pa ito ang pinal na disenyo, kundi isang batayang modelo para subukan bagong teknolohiya at malalaking pagbabago. Nakatakdang subukan ng mga sundalo ang bagong tangke sa tag-init ng 2026 at inaasahang ilulunsad ito sa loob ng 2-3 taon. Hindi pa inanunsyo ng hukbong katihan ang anumang particular na base kung saan ito itatalaga. Ngunit ang tactical na layunin ng MISA-3 ay para sa Europa. Dahil mas magaan ito, kaya nitong tumawid sa 30% mas maraming tulay sa mga NATO countries sa silangang Europa tulad ng Poland kaysa sa mabigat na AISA-2 CP3. Pag nailabas na ang unang handang MISA-3, kailangan nitong patunayan ang sarili. Hindi naman ito nakatakdang maging heavyweight champion ng mundo gaya ng nauna rito. Maraming bansa rin ang nagmamasid sa Ukraine at natututo ng parehong aral gaya ng Pentagon. Sa Europa, makasamang gumagawa ang Alemanya at Pransya ng MGCS para palitan ang Leopard 2 at Leclerc MBTs nila. Sinusubukan nila ang 130 mm at 140 mm na kanyon para sa mas mahusay na pagbutas ng armor. Gayunpaman, dahil sa alitan sa politika sa pagitan ng mga German at French na defense contractor, sino bang mag-aakala, napabagal ang proyekto at malamang na ang MISA-3 ang unang may lalabas. Sa Russia, hindi T-72 o T-70 ang kalaban ng MISA-3. Mahigit dekada na buhat ng itayo ng Moscow ang T-14 Armata, ang unang tangke na may unmanned turret. Bukod sa 125 mm smoothbore cannon at advanced APS nito, ito ang konseptual na katapat ng MISA-3. Dahil sa upstores na kumukuha ng microelectronics, nananatili lang ito sa papel at hindi pa na mass-produce o naipadala sa seryosong labanan. Hindi, ang tunay na karibal ng MISA-3 Abrams ay ang Chinese Type 100 o ZTZ-100 na unang ipinakita sa isang military parade sa Beijing noong Setyembre 2025. Katulad ng bagong tangke ng US Army, parang direktang lumabas sa isang sci-fi movie ang halimaw na ito, pero kakaiba. Sa totoo lang, hindi karaniwang mabigat na tangke ang Type 100. Sa timbang na mas mababa sa 40 tonelada, isa itong medium tank at 2 lang ang tripulante. Katulad din nito, mas maliit ang kanyon nito na 105 mm lang. Bagamat mahina ang putok, bumabawi ito sa nakakatakot na teknolohiya. Dinisenyo para sa labanan ng mga armored vehicle na lampas sa saklaw ng paningin, parang aircraft carrier na mga drone sa lupa.
Maaaring magtago ang tank sa likod ng burol o hanay ng mga puno at gamitin ang vertical launch system nito para magpadala ng isang kawan ng mga drone patungo sa kalaban na kayang magsagawa ng reconnaissance at sumisid na umatake sa mga tangke ng kalaban. Bukod pa rito, ang Type 100 ay ginawa para ipares sa ZBD 100 fire support vehicle na nakakonekta sa tangke sa pamamagitan ng AI. May dala itong mabigat na reconnaissance drone na nagbibigay ng video sa tank crew gamit ang augmented reality headsets gaya ng sa MSI Tatlongs. Ang bagong tank ng FINA ay parang reyna ng bubuyob na namumuno sa isang pugad na nagkukumpol ng mga drone at mga support vehicle. Kaya kung makikita man ang M1E3 at ang Type 100 dahil man sa direktang labanan o sa pag-export ng mga tank sa mga kaalyado, tanging panahon lang ang makapagsasabi. Mabilis na babago ang makabagong digmaan sa bilis ng pag-usad ng digital na teknolohiya, kaya dapat magtulungan ang mga makapangyariang bansa para makasabay. Maraming salamat sa panonood.